At hayaan po ninyo ang banal na Espiritu ang mangusap sa amin at aming sundin, ipamuhay ang lahat-lahat ng mga salita po ninyo. Salamat po aming Amang Banal, salamat aming Panginoong Jesus, salamat Holy Spirit sa grace po ninyo sa aming buhay. Ito po aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Last Sunday ay do's and don'ts of the Christian life. Yun po ay part 1 sa Book of Romans chapter 12. And this time, tayo po ay dadako sa Romans chapter 13. At I want to review to you yung pong background ng Book of Romans. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo noong year 57 to 58 AD or after na po ng AD o ang ating Panginoong Jesus ay umakyat na po sa langit. At ito'y sinulat sa mga Roman believers sapagkat sila po ay mixed of Gentiles and Jews, mga Hudyo at mga Hintil. At syempre, there are times na kapag po nagsama yung mga Hudyo at mga Gentiles, meron po silang pagkakaiba kasi ng mga kultura. Malaki po ang difference at kailangan po yung matinding guidance po ng isang apostol para po sila ay maging tunay na magsamahan bilang magkakapatid sa Panginoon. At lalo po nung time na yon ay ang mga Roman believers, sila po ay syempre nasasako po ng emperor. At yung emperor po, ito po yung tao na hindi naman po believer nung time na yon, hindi po mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. At syempre, kailangan po ng encouragement, ng guidance ng mga Christians para po sila ay maging asin at ilaw ng sanlibutan na ito. Amen. So ito po ay, aklat na ito ay para rin po sa bawat isa sa atin. At kahit po ating ulit-ulitin na basahin itong aklat na ito, talagang lagi pong may additional na aral na makukuha po tayo na talaga naman pong ito ay ating guidance sa ating Christian life, lalo na po sa pamumuhay natin sa mga araw na ito. Hindi man po tayo Roman believers, tayo po ay Filipino believers, pero napakaganda po ng aral ng Book of Romans para po sa bawat isa sa atin. So dito po sa Romans chapter 13 ay itinuturo po sa atin yung mga tungkol po ng Kristiyano, paano po sila magpapasakop sa mga authorities, kung paano magmamahal, at kung paano po maghahanda sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo. So, ito po ay nahahati sa 3 parts. Yung Romans 13 verses 1 to 7, ito po ay patungkol sa the Christian and the government. At sa verses 8 to 10, ito naman po ay tumutukoy sa Kristiyano at sa kanya pong mga fellow men o neighbors. At ang verses 11 to 14, ito po ay tumutukoy sa Kristiyano, sa kanya pong pamumuhay sa mga huling araw na ito. So napakaganda po sapagkat very timely sa ating buhay sa mga araw na ito. Bagaman tayo nasa Philippines, pero we have to apply so many things na marami pong beses na contrary sa ating pong mga practices. So let us go to Romans chapter 13, verses 1 to 7, para po tayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan na ito at makita na talagang kakaiba po ang mga anak ng Diyos. Amen! Kakaiba ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Romans chapter 13, verses 1 and 2, ano po ang sabi sa talatang yan? Ang sabi, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. So dito lang po sa verses 1 and 2 ng Book of Romans, marami na pong babanggain tayo ng mga kultura, mga prinsipyo sa ating mga personal na buhay. Alam niyo po, si Apostol Pablo ay isang Hudyo
At ang Israel po, during that time, ay nasasakop po ng Roman government. Pero alam niyo po, hindi po siya bias. Kundi siya po, kung ano talaga yung aral ng Diyos, kung ano yung pinahayag sa kanya ng Panginoon, ito po yung kanyang inaaral at isinulat sa mga Kristiyano. Siya pa po mismo ang nagsabi na ang mga mananampalataya, bawat tao, believers and non-believers, ang sabi, dapat magpasakop sa government authorities. Dahil ito isinulat niya sa mga Roman believers, talagang sinasabi po niya sa mga mananampalataya. At bagaman po tayo hindi taga-Roma, nung time na yon, ngayon nasa Pilipinas tayo rin po ay kailangan magpasakop sa mga government authorities. Kahit hindi po natin ibinoto ang mga nanalo sa last election, amen, magpapasakop po tayo. Why? Sapagkat ang sabi po sa verse 2, ang sabi, ang lumalaban sa pamahalan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. So yung pong mga nanalo last election, kahit pa po sabihin na nandaya or kaya nanalo ay ganito, ganyan, marami pong mga haka-haka at mga sinasabi ang mga tao. Pero ibig sabihin, ito po ay pinayagan ng Panginoon at kung tayo po ay lalaban sa ating pamahalaan, ang sabi, tayo pinararapat sa parusa. Kaya ngayon po, nakakalungkot, bagaman po talagang merong mga pagsisikap ang mga namamahala sa ating pong gobyerno para mapaayos ang ating bansa. Hindi po talaga nawawala ng mga rebelde o mga kontrabida, yung mga tao na lahat nakikita yung mga bagay na gusto po nilang ipahayag at talagang dinadala po sa kalye. Bagaman ito po'y karapatan ng bawat isa, pero ang maganda naman pong nangyayari, ngayon po hindi na po kagaya ng una na talagang meron pong pagsasakitan, na meron po talagang mga napapahamak, at ngayon tayo pong mga anak ng Diyos. Kasi yung marami po doon sa mga pumupunta sa kalye, hindi naman po mga Christians. Madami po hindi talaga mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Pero tayo po na nag-aaral ng salita ng Diyos at nalalaman natin ang mga talatang ito, dapat po tayo muna yung makitang asin at ilaw ng sanlibutan na ito, na bagaman po tayo ay opposed and against, at hindi po natin gusto yung mga nanalo, tayo rin po ay magpapasakop sa kanila. Amen. Magpapasakop po tayo para wag pong sabihin na tayo ay lumalaban sa ating Diyos na buhay. Ang Diyos ang pumayag, ang nagkaloob na sila ay maupo sa kanila pong mga pwesto. At kaya nga po, go na lang po tayo dahil yon ang kalooban ng ating Panginoon. So submit to government authorities. Sa verses 3 to 4, ang sabi po rito, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng mga taong gumagawa ng mabuti. Meron ba ditong natatakot sa mga namumuno sa pamahalaan? Siyempre, hindi po talaga mawawala yon. Lalo po sa ating kapanahunan, meron po tayo mga naririnig ng mga undesirable na mga news, talagang nakakalungkot, ano po. Pero ang sabi, hindi tayo dapat matakot sa mga government authorities. Lalo na sa mga alagad ng batas. Hello? Ang sabi, ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung tayo'y gumagawa ng masama, syempre talagang meron tayong dapat ikatakot. Pero kung tayo naman po ay hindi gumagawa ng masama, ang sabi ng Biblia ay huwag po tayong matakot. Ginagamit po ng Diyos ito pong mga tao na ito na namumuno sa pamahalaan, even from the president downwards to the barangay councils at mga pinakamababang sabihin na namumuno sa ating mga communities, sila po lahat ay ginagamit para po mapaayos ang ating bansa. At so dapat po tayo magpasakop kung tayo man po ay laban sa isang nanalo sa isang community. Wag na po nating isama yung mga higher, mga let's say presidents, senators, congressmen, governors, mayors. Dito na lang po sa mga community dahil ito po yung immediate na nakakasakop po sa bawat isa sa atin bilang mga Pilipino dahil tayo po lahat ay naninirahan sa kanya-kanyang mga barangays. So dito po yung napakaganda na
makita na sa mga bawat barangays, yung pong mga Christians na kagaya ng bawat isa sa atin ay nagiging asin at ilaw. Hello? Yung hindi po tayo yung pagmumula ng mga kaguluhan, hindi tayo yung pagmumula ng mga masamang gawi na makikita ng mga taong hindi mananampalataya. Ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kaya nga po tayo ay tinawag niya, niligtas niya, ginawang anak niya, at ngayon tayo tinatawag ng mga Christians, believers, ay tayo po ay maging ilaw, liwanag dun sa lugar na ating mga kinaroroonan. At paano nga po tayo magiging liwanag kung tayo po yung pag-uumpisahan ng mga kaguluhan sa ating mga community? Hello? Ang sabi po, sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. So kung nakikita po natin na sila ay nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama, yun po yung tungkulin, yun yung calling nila. Kaya rin po sila ay nalagay sa kanilang mga pwesto. Ngayon, kung magtatanong naman po tayo, marami po nag-a-abuse ng kanila pong mga authorities. Totoo po, maraming nag-a-abuse. Yun nga po, nakakalungkot na balita. Pero hindi po natin tinitingnan o hindi natin ina-excuse yung bagay na yun para po tayo ay hindi magpasakop sa mga itinalaga ng Diyos na namumuno sa ating pong pamahalaan. From the president to the barangay leaders. Amen? Hello, tayo po mga Christians, tayo po mismo yung gagamitin ng Panginoon para magkaroon po ng unity, ng progress ang ating pong mga communities. At napakaganda po na magamit ang bawat isa sa atin sa mga lugar na kinaroroonan po natin. Kung Christian ka, hello, ikaibiganin mo yung mga barangay captain, di ba? Yung mga konsihal, yung mga barangay tanod, yung lahat ng mga nandoon, di ba? Who knows, magamit ka ng Panginoon para makapagbigay ka ng mga inputs para sa progress ng mga barangay po natin. And who knows, kung ikaw din ay may calling para magamit ng Panginoon to preach and to teach o magpastor, who knows, makapag-open ka doon ng isang gawain sa Panginoon. Apakaganda pong tingnan na sa bawat barangay ay mayroon pong gawain ng Panginoon at maaring ikaw ang gamitin ng Diyos. Hello? Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, pwede kang magamit ng Panginoon. Yes. Dahil tayo bilang mga anak ng Diyos, pinupuno po tayo ng Panginoon ng mga kaalaman at karunungan. Simpleng mga verses sa scriptures na inilalagay ng Diyos sa puso natin ay pwede po nating i-share at ituro sa mga lugar na kinabibilangan po natin, mga barangays na kinabibilangan po natin. Kaya wag po tayong lalayo, wag tayong aloof sa mga namumuno po sa ating pamahalaan from the, yung malapit po sa atin, barangay chairman o chairwoman, at yung pong mga kasamahan po niya. Maging close po tayo sa kanila. Huwag nating itatago na tayo ay mga Christian at mga anak ng Diyos. Hello? Amen. Hindi po natin itatago. Hayaan nating malaman nila na tayo ay born-again Christians. Sa verses 5 to 7, sabi, kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang kayo ay hindi maparusahan, kundi alang-alang rin sa inyong budi. Meron po pala tayong konsyensya na kukonsensyahin tayo pag tayo'y lumalaban sa mga namumuno sa gobyerno. Ewan ko lang po, nararamdaman po ba ninyo yun? Kung tayo hindi nagpapasakop sa gobyerno, sa ating pamahalaan, ito ang latest na mga rules sa mga bawat barangay ay yung pagtatapon ng basura. Hello? Sinong narating noon? Meron na ngayong segregation ng garbage. MWF and Sunday ay yung mga nabubulok. Yun lang ang ilalabas mo para itapon. Kaya wag mong ilalagay doon sa labas ng iyong bahay para pick upin ng garbage truck ng mga tao doon, yung mga garbage mo na hindi nabubulok. Yung nabubulok lang. TTHS, Tuesday, Thursday, and Saturday, yung mga hindi nabubulok. Doon po ba? Nagpapasakop po ba tayo?
One time kasi nakakakita tayo sa ating mga katabi, nagkalat yung mga basura. Kasi hindi po talaga kukunin ng mga garbage men yung pong hindi nararapat kunin para sa araw na yon. Kaya doon lang po, sa simpleng bagay na yon, kung tayo mag-uobey, magiging malinis ang ating pong mga kalsada. Mag-uumpisa sa barangay, pataas na po yan. Amen. Simple lang po yan. Pero may iba pa pong mga rules ngayon sa bawat barangay. So the Christian and the government. Ang tinidiin po rito ni Apostol Pablo ay yung submission to the government. Submission, kung ano man po yung inilalagay nila na mga panuntunan, tayo po ay magiging asin at ilaw. Tayo yung unang-una na susunod sa mga bagay na yon. Hindi yung tayo pa yung makikita ng kamalian. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Amen! Next. Sa verses 6 to 7, ang sabi, yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinunong ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Pay to all what is owed to them. Taxes to whom taxes are owed. Revenue to whom revenue is owed. Respect to whom respect is owed. Honor to whom honor is owed. So dito po, alam po ba natin na yung mga buwis na binabayad natin, yun po ay ginagamit yan po sa mga pansweldo rin po, sa mga taong namamahala sa gobyerno, at para rin po sa mga pangailangan po ng bawat barangay o ng mga iba't iba pong mga lugar. So napakarami pong needs. Hindi naman po lahat yan ay galing po sa utang. Yung pong mga buwis po na binabayad po natin ay part po ng ginagastos sa mga yan. Kaya wag po tayong manghihinayang na magbayad po ng ating mga taxes. Ang sabi po diyan sa verse 7, pay to all what is owed to them. So kung patungkol sa pamahalaan, kung ano yung mga batas o panuntunan na dapat po natin bayaran, ay magbayad po tayo. Hello? Kung tayo po ay tawag rito, nag-opisina, o kaya ikaw ay may business, syempre meron kang mga employees. So ipagbabayad mo sila ng kanilang benefits, SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Diba? Yung sa SSS, may share ang employee at saka employer, pati sa Pag-ibig. Pero doon sa PhilHealth, ay may share din ang employee at saka yung employer. Ngayon, wag tayong manghihinayang. Kasi bakit naman, sabihin natin, bakit naman magbabayad pa ako ng share para doon sa tao? Dapat sa gobyerno na yon. Kasi hindi nga po kayang sustain lahat ng government yung pong lahat ng mga gastusin na yun. Sarami po ng mamamayan sa Pilipinas. 120 million na po as of last na nag-update po ako. Maaring ngayon sobra-sobra na po. Paano po yan babayaran lahat yung kanila pong mga health conditions? Yun po yung goal ng ating government, na maging kagaya ng ibang bansa na po tayo na yung pong lahat ng mga may sakit ay gagastusan na ng ating gobyerno. Pero hindi po yan biglaan, unti-unti po. So ngayon pa lang sa mga araw na ito, magbayad po tayo ng ating mga nararapat na bayaran. Hello? Mga share po natin. Daan po sa customs. Ano po? Ang dami ngayon na mga nangyayari na mga graft and corruption. Minsan, alam natin, inaasahan natin, mga tao pa na mga kilala sa lipunan, sila pa yung mga nakakalusot. Pero tayo mga Kristiyano, kahit sabihin natin na nakikita natin, bakit sila ganun, bakit ganito, di ako rin. Huwag po tayong gagaya dahil sinasabi po sa atin, tinuturo ng Biblia, ibigay natin kung ano ang nararapat sa sinuman. Amen. So magbayad tayo ng ating mga buwis. Buti nga ngayon, ang baba na lang po ng ating mga taxes kumpara po noong time na yun, dun po sa lower class kasi pinababaan na po noong time po ni President Duterte. So kapag ang income ng isang tao ay
250,000 within a year. 250,000 and below. Hindi ka na po magtatax. May batas pong ganon. Unlike noon, kahit minimum ang sweldo mo, may tax ka. Di po ba ang laking baba po noon? So magbayad po tayo, wag po tayong magiging madamot sa ating gobyerno. Sabing, bakit ginagastos lang naman yan lahat? Nakukurap lang ng mga opisyal. O nga, maraming yang nakukurap. Pero sundin natin ang Biblia. Lumalakad din tayo sa kalye. No? Ginastusan din yan ng gobyerno. Kung lumalakad din tayo, nakikita natin ang mga lights, di ba? May mga, gusto natin sa Skyway, di ba, mabilis tumakbo ngayong sasakyan, di ba, gusto mo doon sa lugar na mga matahimik, siyempre merong gastos po talaga. So, ang buwis po natin ay diyan po napupunta. Gusto natin ang mga government hospitals, public schools, for the benefit of the lower class na people. So, yun po ay share po natin. Kaya huwag nating titingnan na sa graft and corruption lang mapupunta. It's up to God kung ano po yung gagawin doon sa mga taong gumagawa ng bagay na yon. Pero ang tingnan po natin ay kung ano po yung nararapat nating gawin. So, pay all dues and give taxes. Hello. Kung nakarits na ang sweldo mo sa 30,000, taxable na yan. Magbabayad ka na ng tax, ano? Kung kukomputin po yan. Ngayon, i-respect and i-honor ang mga nararapat. So kahit galit ka doon sa nanalo, namumuno sa barangay, sa local officials, o sa president, senator, o congressman, i-respect and i-honor pa din natin sila. Kasi yun po yung nararapat. Bilang tayo ay mga tao na lower sa kanilang kalagayan, doon po sa pamumuno sa bansa, doon lang naman po tayo lower ang kalagayan. Irespeto pa rin nila at bigyan natin ng karangalan na nararapat sa kanila. Pero sa kalagayan bilang tao, tayo po ay pantay-pantay lamang sa harapan ng ating Diyos na buhay. Alam niyo po, ito simple lamang po, ang Kristiyano at patungkol sa government authorities. Hindi naiisip natin minsan na tayo nagkakasala sa Diyos. Dahil sa hindi natin pagpapasakop sa gobyerno. Kasalanan po yun. Kasi inutos po yun ng ating Panginoon. At kaya nga po itinuturo sa atin sa Biblia. Minsan ang isip natin, maliit lang naman kasalanan na yun eh. Ewan ko lang po, kung meron dito nakaranas na humingi siya ng patawad kay Lord dahil hindi siya sumunod sa mga simple laws and rules and regulation dito lang po sa local government, kunyari dito, pata sa Maynila, no? Nakahingi pa, ay Lord, sorry po, talagang naka-red light po, pero talagang dumiretso pa rin ako. No, yung bang ganon. Kumros pa din ako ng road. Hindi pa rin ako nag-obey. Yung bang ganon, meron ba? Meron ba nagkukumpisal ng ganon kay Lord? Siguro bibihira, no? Pero alam niyo po, yun po ay disobedience din sa Panginoon. Bakit? It is God who put the officials of the government, sila ang nag-promulgate ng mga rules and regulations at dapat tayong sumunod. Ginagamit lang po sila. Hindi na ang Diyos ang bababa muli dito sa lupa at siya ang maglalagay ng mga batas na yan kagaya ng paggawa noon ang 10 Commandments. Ginagamit ang mga government authorities. Amen? So, yan po yung aral sa atin about the Christian and the government. Ano po yung nauna ang sabi? Ulitin lang natin. Submit to government authorities. Huwag kang matakot doon sa mga namumuno kung hindi ka naman gumagawa ng masama. Huwag kang pagharian ng takot. Huwag kang maparusahan. Ibig sabihin, huwag maging dahilan na kaya ikaw'y naparusahan ay dahil ikaw ay nagkasala. Huwag mo ignore yung iyong conscience. May conscience tayo. Sino rito may konsyensya? May conviction. Lahat naman tayo merong ganon. Ngayon, kinakausap ka ng konsyensya mo, mali ang ginawa mo. No. Yun. Yung nagtatraffic na yung, traffic enforcer yun eh. Hindi ka sumunod, nilagpasan mo lang, dumiretso ka. Pwede rin po tayong
magbigay ng due respect po sa kanila. Pero hindi naman po ibig sabihin, kung mali po sila, ay hindi natin tayo magsasalita ng ating karapatan. Naarara ko po, kinuwento sa akin ni Pastor Jace minsan, na nung magkakasama po kami ni na Pastor, sa lugar po ng UN Avenue, galing po dun sa isang side, nag-left turn po. And then pinahinto po nung traffic enforcer. At ang sabi po, mali daw po yung dinaanan niya, dapat daw po sa third lane, ganyan. Pero alam naman po ni Pastor Jace at ni Pastor na tama po, hindi po nagkamali. Sa madalit sabi, nag-sorry na lang po. Sorry po, pasensya na po, ganyan, ganyan. It is, dahil nakiusap po si Pastor na huwag na pong bigyan ng ticket, bagang po, hindi na po makikipagtalo eh. Hindi naman po binigyan ng ticket, pinagbigyan na lang po nung nakita po na pastor at kinuha po yung ID, pinakita. Then sabi ni Pastor Jace, one time, nandun ulit siya. Sabi niya, alam mo mama, alam ko, na tama ako. Yung nasa unahan ko, yung nasa likod ko, hindi pinahinto. Ako pinahinto, kinuha yung ID ko. Hindi niya alam, kinukunan ko siya ng picture. Meron po kasi siyang, anong tawag doon? May camera sa, meron siyang ganon. At saka may cellphone siya. Ready po siya talagang binibidyo na agad niya yung, sinabi sa kanya na mali siya. At syempre sinabi niya, Sir, pasensya na po kayo pero i-report ko po kayo sa MMDA. Kasi po ilang beses na po akong inuhuli rito Alam ko naman po na tama ako. Binidyo ko po kayo. Alam niyo po natakot yung traffic enforcer. Nag-sorry po sa kanya. Sorry po, pasensya na po kayo. So, hindi po tayo matatakot din na magsalita ng ating karapatan. Hindi tayo makikipag-away. Hindi sisigaw. Hello? Kahit mali siya, hindi tayo sisigaw. Kaya natakot po. Naging maayos. Sige po, sorry po, sir. Pasensya na po kayo. Diba? Ang ganda po nung ganon. Kaya, naging aral doon sa tao na yun, careful pala ako. Dahil, pwede pala akong ma-report, binibidyo pala ako. So, isa po yan. So, give taxes at i-respect yung lahat ng mga nangangailangan ng respeto at karangalan. Letter B na po tayo about the Christian and his fellow men. Sa verses 8 to 10, ang sabi po sa talatang yan, owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word, you shall love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Ano tinuturo sa atin ang talatang yan? Una, do not continue in anyone's debt while you are able to pay it. Hindi naman po masama ang mangutang. Dahil hindi naman po sinabi ng ating Panginoong Jesus na huwag mangungutang. Ngayon, kung tayo po ay nangutang at meron na po tayong pambayad, hello, di syempre magbayad po tayo. Paano po kung wala pa po akong pambayad? Joke ko na po. Di magsabi ka na wala ka pang pambayad. Hindi yung parang ikaw pa yung matapang at ikaw pa yung nang-iisnab. Minsan po kasi nakakatakot magpautang din sa mga araw na ito. Parang ang nahihiya pa yung nagpautang. Parang siya pa po yung nahihiya. Hindi naman po sa mga Kristiyano, pero mostly sa mga hindi po Kristiyano, sa mga nag-a-attend na ganitong gawain sa Panginoon. Pero meron din po na mga sinasabing umaattend na ganitong gawain sa Panginoon na ini-ignore ito pong bagay na ito na nakasulat po sa Romans chapter 13 verses 8 to 10. Kung meron ka ng pambayad, magbayad ka na. Hindi yung hindi mo muna ibabayad ang iyong pera, ay bibili muna ako ng bagong bag, bagong sapatos, bagong ganito. Ay, kakain muna ako ng masarap. Kain ka ng kain, ang dami mong pinopost mo pa sa FB, yung lahat ng mga pinupuntahan mong lugar, yung pala, ang dami mong utang, hindi mo binabayaran. Asin ba yun? Hello? Ilaw ba yun? Hindi po. Hindi nakaka-bless, di ba? Magbayad muna tayo ng ating utang. Kaya sabi po dyan, owe no one anything.
ating sabi, mahalin natin ang ating kapwa. Do not do any wrong to your neighbor. Mali po kasi yun eh. Yung may pambayad ka na, hindi mo muna ibabayad. Nag-usap kayo, eto, 1 buwan lang, 2 buwan lang, babayaran na kita. Aba, naka-6 na buwan na, 1 taon na, hindi ka pa nagbabayad. Eh, nagkakapera ka naman. Hello? Dahil mga anak ng Diyos, lagi naman nagkakapera, di ba? Mga anak ng Diyos, bine-bless ni Lord. Ngayon, gusto mo lalo kang i-bless, magbayad ka ng iyong mga utang. Kasi sikreto po yan para sa pagyaman, yung binabayaran mo ang utang mo. Kapag hindi ka nagbabayad, curse po kasi yun eh. Yung meron kang utang na hindi binabayaran, ibig sabihin, alipin ka ng covetousness. Nangutang ka para sa pangailangan mo. Tapos, kailangan din ng tao yung pinautang sa'yo. Naawa sa'yo, kaya ka pinautang. Tapos, meron ka na, ayaw mo pambayaran, di ba pagiging masakim on your part yun? Pinaluwagan ka, tapos ayaw mong ibalik doon sa tao. So, yun po yun. Ngayon, ano lang po yung utang na walang tapos ang pagbabayad. Ito po yung pagmamahal sa kapwa. Yun po yung sinasabi dyan. Wala po itong tapos. Kasi yung mga utang mo, pag nabayaran mo, wala ka ng utang. Pero yung mahalin mo ang iyong kapwa, forever po yan. Sabi mo sa iyong katabi, yan ang forever. Yung paggawa mo ng mabuti sa iyong kapwa, yung pagtulong, yung pagpipray mo para sa kanila, yung pagpapakita mo sa kanila ng pagmamahal. Yan po yung forever na utang natin. Ibig sabihin pala, every day of our life, kung hindi ka nakakagawa, hindi ka nakakapagpakita ng pagmamahal sa kapwa mo na nangangailangan ng iyong pagmamahal, may utang ka sa kanya. Magbayad ka. Halimbawa, dumaan ka sa isang lugar, meron doong beggar, may namamalimos, pero hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na tumulong. May utang ka dun sa tao na yun. So next time, dumaan ka uli, o kaya nakakita ka uli ng ganong beggar, dapat ready ka na, magbibigay ka na. Nakabayad ka ng utang. Pero kung susunod, hindi ka na naman ulit magbibigay, 2 ng utang mo. Hello? Yun po yun. Ayaw nating magpatong-patong yung mga utang natin. Ito yung sabi ng Bible na ito yung walang tapos na utang natin. Kasi God wants us to live na ang pag-ibig naghahari sa puso natin. Huwag tayo pong gagawa ng masama sa ating kapwa. Kaya yung pong hindi natin pagtulong sa mga taong nangangailangan, it's bad. Kasalanan po yun. Ewan ko lang po kung naranasan natin na makonsyensya tayo o makumbikta tayo na merong tao na talagang nangangailangan ng ating pagmamahal, nangangailangan ng ating tulong, hindi man po financial, sa ibang bagay. Let's say, nangangailangan ng prayer, nangangailangan ng encouragement, nangangailangan ng pagdalaw, nangangailangan ng something sa'yo. At hindi mo nagawa yung bagay na yun. Na kaya mo namang gawin. Yun po ay kasalanan. Hello? Nagkukumpisal ba kayo ng ganun? Lord, sorry po. Dapat na ibigay ko na lang to doon sa tao na iyon. Hindi ko po nabigay. Dito, di ba may lungkot dito? Nararamdaman nyo ba yun? Ako nakakaramdam po ng ganun. Kasi po yung bahay namin, siyempre may 2nd floor. Pagka po may nag-doorbell doon o may kumatok, hindi ko naman po alam yun. Hindi ko agad madudungaw doon sa bintana. Lalabas pa ako ng pinto doon sa terrace at sisilipin ko na ganun para makita kung sino yung tao doon. Eh kalimitan po, pag nakita ko doon, tatakbo po akong pababa from there, papunta doon. Pagdating ko doon, wala na yung tao, nandoon na, malayo na. So, kung yun man po ay nangangailangan, hindi ko po natulungan. Nalulungkot po ako. Sabi ko, sayang sana nasabi ko, wait lang. Sayang sana nasabi ko, sandali lang po, bababa ako. Yung pong ganon. Mali po yun eh, kasalanan po yun eh. Yun po ay utang sa kapwa. So whenever we have the opportunity to help,
to extend anuman po yung bagay na meron tayo, tumulong po tayo. Huwag nating pawawalan ang ating kapwa. Ang Diyos nga, nag-utos nga sa atin na kahit nga mga strangers ay patuloyin po natin. Hindi natin kilala, pero patuloyin natin. Diba? Bagaman napakamapanganib sa mga araw na ito, pero syempre, kung magpapatuloy ka ng strangers na walang bahay, nangangailangan ng bahay na tutuluyan, syempre, alerto ka. Hindi ka rin matutulog, babantayan mo yung tao, baka pag nakawan ka. Dahil marami po namang ganon na nangyari. Pero nakakakumbikta rin kasi kung hindi mo naman alam kung magnanakaw ba yun o masamang tao yun. Tapos walang bahay daw na matutulugan at nangangailangan. At may bahay ka naman, pwede namang matulog at hindi mo tinulungan. Di ba? Dito po nakakakumbikta. Isang Kristiyano na talaga nagpapaka-Kristiyano. May conviction po yun eh. Kasi gusto mong tulungan eh, hindi mo tinulungan dahil natatakot ka eh. If we really want to help, bibigyan naman po tayo ng Diyos ng discerning heart, bibigyan tayo ng guidance niya, wisdom, kung paano ang ating gagawin sa mga bagay na yun. Hello? So yun po, mga simpleng bagay po yan, pero tayo po, maging mapagmahal po tayo sa ating kapwa. Kasi 2 commandments lang po ang binigay ni Lord. Love God above all at pangalawa ay mahalin ang ating kapwa. Dito lang sa pagmamahal sa kapwa, naka 90% na po ba tayo, mga kapatid? Maaring hindi pa. Ako, alam ko hindi pa eh. Marami pa akong utang sa kapwa. Yun yung hindi natin pag-share ng gospel sa mga tao na nangangailangan ng gospel. We have the opportunity to share, lalo mga relatives natin, tapos hindi natin na isi-share ang magandang balita patungkol sa ating Panginoong Jesus. Nakakausap mo palagi sila. Kumakain kayo sa labas, nagkukwentuhan kayo, nagchat-chat kayo, pero wala kang na-share na anuman patungkol sa Panginoong Jesus. Alam mo, napakahalaga ng bagay na yun. Utang yun. Hello? Sino ritong may utang? Dahil hindi siya nakakapag-share ng gospel. Iisipin mo lang kung hindi ka na-share ng gospel, hindi ka nabahaginan patungkol sa Panginoong Jesus, di wala ka dito, ano na lang ang buhay mo. So, ganun din yung mga tao na yun. They need you. Kaya bayaran natin ang ating mga utang. Hindi tayo mahiya, hindi tayo matatakot. Kahit yung mga tao na yan, sabihin pa natin ay mapangatwiran, at least we did our part. Kung nagagalit sila sa atin, hayaan lang natin. Basta gawin natin ang ating parte. Ako nire-reach out ko po mga relatives ko na may opportunity ako. Meron din pong sabi, alam ko na yan, nasa aking puso naman si Jesus eh. Siyempre, in-invite ko umattend ng Bible study doon sa probinsya. Attend ka, alam ko na yan, nasa puso ko naman si Jesus eh. Hindi ako makakarating sa ganitong kalagayan sa buhay ko kung si Jesus wala sa puso ko. At least in-invite ko siya, sinerang ko siya, kailangan mo pa rin mag-aral ng salita ng Diyos. Kailangan mo pa rin makasama mga anak ng Diyos. Kung ayaw, hindi pilitin, punta ka naman doon sa iba. Hello? Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Next, verses 11 to 14. So, tapos na po tayo dun sa the Christian and the government, the Christian and his neighbor or his fellow man. So, the Christian living in the last days. Ang sabi sa verses 11 to 14, basahin natin ng malakas, sabay-sabay. Begin. Amen. So, basahin kaya natin sa Tagalog yung unang slide, no? Para mas maliwanag. Yung naunang slide po dyan. Tagalog. Sige po, sa una pa po. Yan. Siguro mas malakas pag Tagalog ating binasa. Begin!
Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan, sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ng lama upang masunod ang mga hilig nito. Amen! So, ang ganda nung nabasa natin sa Tagalog. Punta na ulit tayo sa binasa natin kanina. Ito po dinidetail natin kasi minsan po na-ignore ito ng Christian. Ito pong mga Christian rules and regulations na ito na ipinahayag ng Diyos kay Apostol Pablo. Ang sabi, besides this, you know the time that the hour has come for you to wake from sleep, for salvation is nearer to us now than when we first believed. Ano pong ibig sabihin nito? Kasi matagal na po tayo naging Christians. Yung iba more than 10 years, more than 20 years na, more than 5 years na. Pero alam natin, kung ilang taon ka man, ilang panahon kang naglilingkod sa Panginoon, mas malapit na ngayon yung katubusan ng bawat isa sa atin. Yung pong salvation na yan, hindi po yung pagiging ligtas ng iyong kaluluwa, kundi yan po yung fulfillment ng completeness ng ating pong pagiging anak ng Diyos. Yung pagkahayag na po ng buhay na walang hanggan, na taglay-taglay ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi, ito na yung oras na tayo ay gumising sa ating mga pagkakatulog. Maraming mga tao, mga anak ng Diyos, ang natutulog sa mga araw na ito. Ano po yun? Ignorante, parang binabaliwala, hindi sila aware na palapit ng palapit yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. We are living in the last days. So kung alas 12 po ng hating gabi, yung pagdating ng Panginoon, maaari pong nasa 11:55 o 58 p.m. na. So 2 minutes na lang po yung natitira. Kaya gumising na po tayo. Hello? Yung po ibig sabihin, make sure you are truly awake sa ating buhay Kristiyano. Active and committed in your Christian life before God. Talagang nabubuhay ka na ng nararapat mong ipamuhay bilang isang anak ng Diyos. Hindi yung papetik-petik ka. Sabihin mo, malayo pa naman ang pagdating ng ating Panginoon. Dito muna, relax lang muna ako. Ibig sabihin, maging aktibo na po tayo as if talagang nandyan na 2 minutes na lang o 1 minute na lang. Ay diba kung alam mo na nariyan na, darating na si Lord, ano kayang gagawin mo? Huwag tayo maging kagaya ng 5 foolish virgins na hindi sila ready. Diba? Maging kagaya tayo ng wise virgins ngayon pa lang sa panahon na ito. Bagaman sa isip mo at sa puso mo at base sa iyong pag-assess, hindi pa naman dadating si Lord sa September. No? Diba? Maaaring isip mo, hindi pa darating si Lord sa September. Wala pa nga hindi pa nga nangyayari ito. Magra-rapture pa, magti-tribulation period pa. Pero, ito yung sinasabi na gumising ka sa iyong pagkakatulog. Kasi, ang bilis ng araw, ang bilis ng mga oras. Imagine, kailan nag-January 1, 2023, ngayon ay August 2023 na. Maalala mo pa ba, ano mga nagawa mo from January to July? Diba, parang wala tayong na-accomplish kung ating pong iisa-isain sa sobrang bilis ng mga panahon. So, habang may panahon tayo at may opportunity, ang sabi, maging active na tayo. Maging committed tayo. Gawin natin yung mga bagay na kaya nating gawin para sa advancement ng kingdom ng ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga po ng bagay na ito, mga kapatid, sapagkat kukunti lang po ang mga tunay na mananampalataya sa buong mundo compared po, yung percentage po ng mga Christians ay napakaliit kumpara sa napakalaking percentage ng mga hindi po mananampalataya ng Diyos. So, ikaw na kabilang sa kakaunti, magpagamit ka sa Panginoon, yung personal mong buhay, yes, at yung buhay mo
in partnership with the government and with your fellow men, maging asin at ilaw tayo ng sanlibutan na ito. At sa next verse, ang sabi, the night is far gone, the day is at hand. So then, let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Ibig sabihin po niyan ay stop all sins na ginagawa po natin. Kung meron tayong sabihin na yung habitual sins o disobedience sa Panginoon, it's the time to cease from doing it. Abhor, detest, yung pong lahat ng mga bagay na iyon na naging parte ng ating buhay. Hanggang ngayon, ay Kristiyano na tayo, born again na, pero nagiging parte pa ng buhay natin. Yung masamang gawain na iyon, sabihin natin, naintindihan naman ako ni Lord, iyon ang weakness ko. Naintindihan naman ako, maliit lang naman yun, excuse na yung kay Lord. Hindi naman ako parurusahan sa impyerno dahil doon sa bagay na iyon. Stop. Cast off all the works of darkness. Kasi yung mga kasalanan, ginagawa po yan sa dilim. Amen. Ibig sabihin, walang liwanag. Hindi nakikita ng lahat. Ano? Sabi sa verse 13, let us walk properly as in the daytime. At binanggit po dyan yung mga orgies, drunkenness, sexual immorality, sensuality, quarreling, and jealousy. Yan po ay mga gawa ng old self. Gawa o pita ng laman na ginagawa po yan sa dilim, mostly in the evening, doon sa hindi kita ng karamihan. Pero, bagaman kita rin ng karamihan, pero ang tawag po niyan ay gawa ng kadiliman. Kasi kasalanan hindi po yan kaliwanagan, hindi nakakabless, hindi po pagpapala sa mga tao na nakapaligid sa atin. Ang sabi, walk properly as in the daytime. Ano yung tamang pamumuhay? Pagka may liwanag, pagka sa araw, maayos ang iyong paglakad. Pag nasa dilim ka, kakapaka-paka, pwede kang mali ang iyong mga hakbang, mali ang iyong mga ginagawa. Kasi nasa dilim Pero walk properly. Huwag nang maglalasing. Alam niyo po, nung panahon na sinulat ni Apostol Pablo yan, practice din po yan, yung mga orgies, yung orgies, yan po yung mga grupong mga kalaswaan. Ginagawa po ng mga grupo-grupo. Marami din po ngayong mga orgies na ginagawa ang maraming mga tao, maraming mga kabataan. Nakakalungkot po. Talagang may mababasa po tayo sa news na doon sa ibang bansa, uso na po yun. Sa isang bahay, ilang couples po ang nakatira. Tapos gabi-gabi, palit-palit sila ng mga kapartner po nila. Sila, nag-exchange po sila. Di ba nakakalungkot? Di ba? O kaya punta po sila sa isang party, isang grupo, orgies po yung ginagawa. Sexual orgies. Pero tayo, ng mga Christians po, alam natin, di tayo magiging kaparte ng mga ganyang bagay. Paggamit lang tayo sa Panginoon para yung mga tao na alam natin, mga relatives natin, friends natin na nagiging parte ng mga kanyang bagay, ay para po matuwid ang kanilang mga buhay. Huwag na tayo maglalasing. Mayroon pa ba ritong naglalasing? Wala nang Kristiyano na naglalasing. Siguro nagte-taste lang konti, red wine. Pero yung talagang lasing na gumugulong na dyan, nagsusuka or wala na. Sabi sa yung katabi, wala nang ganong Kristiyano. Sabi, meron po akong alam na ganon. Question mark. No. Question mark. Kasi, binago na tayo ng Panginoon Kung meron ka mang kahinaan sa bagay na iyon, siguro tikim-tikim. Isang tagay, Pero alisin na yung mga tagay-tagay na iyon. Hello? Sabi mo sa iyong katabi na lalaki. Pero kahit babae, naglalasing din ngayon. Alisin na mga tagay-tagay. Mga babae ngayon naglalasing na rin. Huwag mag-aaway at alisin na ang mga pag-iinggitan, Mga pag-iinggitan. Minsan paharap ako sa TV, merong programa doon. Ewan ko kung napanood nyo. Uy, nanonood sila. Face to face, talagang binubulgar pa ako ng mga pinag-aawayan. Ayun mga hindi Christians yun, I believe. Pero tayo mga Christians,
Huwag mo nang iisipin na ikaw ay ma-TV pa doon sa bagay na yon. Kakahiya. Kristiyano ka. Nakakalungkot naman. Siyempre, on the part of us, wala yon. Pero our God, our Lord Jesus Christ, who is alive, He sees everything. His eyes are running towards the whole earth to behold. Hindi lang po mga unbelievers, kundi ang kanyang mga anak. Anong ginagawa ng mga anak ko? Di ba ang magulang ganun? Ang tinitingnan niya sa isang lugar agad, kung nandun ang kanyang anak, yung anak niya, anong ginagawa? So, ganun po ang Panginoon. Hello? Kaya ang sabi, put on the Lord Jesus Christ, verse 14 po, and make no provision for the flesh to gratify its desires. Ibihis mo ang Panginoong Hesukristo. Ano ibig sabihin nito? Yung mga teachings ng ating Panginoong Jesus, yung nasa Biblia, binabasa mo araw-araw, i-absorb mong mabuti. Put into practice. Ano yung mga prinsipyo ng Panginoong Jesus? Gayahin mo mga example ng ating Panginoong Hesukristo. Kopyahin mo anong uri ng spirit meron si Lord. Napakaamo, napakamapagmahal, napakamapagtiis. Talaga ang kanyang buhay, ang kanyang puso. Nung siya'y anyong tao, talagang yung compassion, talagang pinakita niya sa lahat ng mga tao. Very selfless. Yun po, gayahin po natin. To become like Him. Yun po, yung ibig sabihin ng put on the Lord Jesus Christ. Actually, ang dapat natin talagang maging model ay ang ating Panginoong Jesus. Hindi ang sino mang leader o pastor o sino mang sister, brother. Gusto kong maging kagaya ni brother. Gusto kong maging kagaya ni leader ko. Naririnig ko yan. No. Si Lord ang ating perfect model. Amen? Sabi, put on the Lord Jesus Christ. Pag siya ang ating ibinihis, alam niyo po, wala nang puwang ang lahat ng mga pita ng laman. Kasi, yun na po mismong mga bagay na iyon ang lalayo sa atin. Bakit? Kasi ang ginagaya mo ay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ay ang ganda po nitong pinag-aralan natin, the Christian living in the last days. Ano yung una? Make sure you are truly awake. Gising ka ba? Tapikin mo nga yung katabi. Gising ka? Sa iyong buhay, Kristiyano, gising ka. No? Active and committed in your Christian life before God. Talikuran mo na yung lahat ng mga bagay na yon. Stop all sins. Cease from doing it. Ginagawa mo yan. Nakikipag-live-in ka. Ngayon, Christian, nakikipag-live-in. May mga ganyan po. Stop it. Magpakasal ka na. No? Nagpe-premarital sex. Stop it. Amen? Kung hindi pa kayo magpapakasal, hiwalay muna. Break muna. Hindi ko po kaya. Kaya mo. Yung diablo na nagbubulong sa iyo, yun ang nagsasabi sa iyo na hindi mo kaya. Kaya mo. Matagal mong panahon na hindi ka naman nakikipag-premarital sex. Anong sabi mong hindi mo makakaya? Hello? Stop all sins. Bulong mo sa iyong katabi. Stop all sins. Yes, put on the Lord Jesus Christ. Ang ganda po nitong bagay na ito na ating pinag-aralan. Again, tingnan natin sa next slide. Basahin natin ang Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Ito po yung ating text. Sa English po natin basahin. Malakas, may energy. Begin. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. Let your light so shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Ito po yung ating ultimate goal. To give glory to Abba in heaven. Kaya maging asin at ilaw po tayo ng sanlibutan na ito. Amen. Magkaroon lang po tayo ng 3 minutes na group discussion. Sige, kuha ka sa iyong katabi ng 2 partner lang. No? Anong lesson o
o lesson sa Romans chapter 13 ang nangusap sa iyo at nakita mo na dapat mong ganapin. Sige po, kuha po kayo ng dalawang kapartner nyo. Let's say, yan po. 3 po kayo sa isang... Konting sharing lang po yan. Then pagkatapos, you will pray for one another. Pagkatapos po ng sharing po ninyo, pray for one another.
Sige po, mag-pray na po ang bawat grupo, yung hindi pa po tapos.